Hey everyone! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-update ng WordPress ng safe. Importante na updated lagi ang site para sa security at performance. Pero kailangan sa tamang paraan. Kaya tara na, simulan na natin. Una, pumunta kayo sa dashboard ng WordPress site nyo. Ako, gamit ko ay Hostinger. Kaya mag-scroll down ako at i-click ko yung manage kung saan andun ang website ko. Pagkatapos nun, click yung admin panel na magdadala sa akin sa WordPress dashboard ko. Ngayon na nasa dashboard na ako ng website, importante na mag-backup muna tayo bago mag-update ng kahit ano. It is very important that you back up your website's files and database. Para magawa to, gagamit tayo ng plugin na mag-aalaw sa atin na mag-backup ng files at database. Scroll down tayo hanggang makita nyo yung plugins, tapos i-click nyo yung add new plugin. Pagkatapos nun, scroll down ulit at hanapin yung search plugins. I-type nyo backup, tapos i-click ang enter. Makikita nyo na maraming backup plugins na pwede nyong gamitin. Pero ang paborito ko ay ang Updraft Plus with 5 stars and over 3 million active installations. I-click nyo yung install now. Pag na-install na, just click activate. This will redirect you to a page showing that the plugin is activated. The next thing that you want to do is scroll down hanggang makita nyo yung Updraft Plus at i-click ang settings. I-redirect kayo nito sa settings ng Updraft Plus. Makikita nyo ang iba't ibang tabs tulad ng backup or restore, migrate or clone, settings, advanced tools, at premium extensions. For our purpose of backing up our website, the most important tab we will be focused on is backup. Kapag na-click nyo na yung backup, makikita nyo na pwedeng i-backup ang website nyo. I-click nyo lang yung button na to at may lalabas ng window para makapag-backup kayo. Importante na i-check nyo yung mga boxes para maisama yung database at files sa backup. Tulad ng nakikita nyo dito, sinasabi na yung backup ko ay hindi mapapadala sa kahit anong remote storage kasi wala akong napili. Kung gusto nyo namang ipadala yung backup sa remote storage, pwede nyo gawin yon sa pamamagitan ng pagkiklik sa settings tab. Scroll down kayo hanggang makita nyo yung choose your remote storage. And you can see that Updraft Plus allows you to send your backup to various remote storages. Pwede kayong pumili ng isa sa mga remote storages at i-click yung save. Pagtapos nyong i-click ang save changes at i-connect yung account nyo sa remote storage, pwede nyo nang ipadala yung backup doon. Para sa tutorial na ito, pipiliin kung walang remote storage. Tandaan, kung wala kayong pipiliin na remote storage, mananatili ang backup sa website server. Hindi ko to nare-recommend kasi mawawala ang server nyo, mawawala rin ang website at backups nyo. Tandaan nyo to kapag magba-backup kayo ng website. Para mas simple, iba-backup ko ang website ko ng walang remote storage. Kaya i-click ko ang backup now, i-check ang lahat ng boxes na ito at i-click ang backup. Ang Updraft Plus ay magba-backup ng mga files at database sa iyong website. Hintayin nyo hanggang matapos ang backup at kapag tapos na, makikita nyo ito sa existing backups dito sa baba. As you can see, I have backed up my website on January 14. Pwede ko nang i-download yung database, plugins, themes, o uploads. Pwede rin ako mag-restore ng buong backup. Napakahalaga nito bago mag-update ng WordPress dahil kung may mawawala man kayo sa update, pwede nyong i-click yung restore para maibalik yung website sa dating state nito bago ang update. Once meron ka ng backup, pwede kang mag-scroll pataas, pumunta sa dashboard at i-click ang update. Mag-scroll down at tignan kung anong version ang gamit mo. Ako, current version ko ay 6.4.2. Pero kung hindi ka naman nasa current version, makikita mo yung option para mag-update. Scroll down din hanggang sa plugins at i-update ang mga plugins na kailangan ng update. Before updating ang kahit anong plugin, siguraduhin mong compatible ito sa version ng WordPress na ginagamit mo. Ang update ng plugin nito ay gumagana sa WordPress 6.4.2 na ginagamit ko ngayon. So I can go ahead and click on it, then click on Update Plugin. There you go. Everything is updated. The last thing you want to do is click on Visit Site para siguraduhin walang nawala pagkatapos ng update. Kung makikita mong maayos ang function ng website mo, pwede ka mag-scroll down sa plugins, click ang Installed Plugins, then click on Settings again. Doon, marerestore mo ang yung website. You can choose the components to restore. I'm going to restore everything kaya i-check ko lahat ng boxes at i-click ang next. Pwede na ako mag-click ulit ng restore at hintayin matapos to. You can see that the restore was successful and bumalik yung website ko sa dati. That's it. You have successfully updated your WordPress version at any plugins that needed updates. These steps will allow you to avoid potential issues and keep your site running smoothly. Kung natulungan ka ng tutorial na ito, maaari mo kami bigyan ng thumbs up at mag-subscribe. Kung gusto mong simulan sa Hostinger para gumawa ng sarili mong website o kailangan mo ng tulong sa pagbuo ng website, kasama sa ibaba ang link na makakatulong sa'yo.
Don't forget to drop any questions or comments down below. And I will see you next time.